Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi sa inyo lahat. Maganda itong pag-uusapan natin. Nasagap ko ito dun sa mga sinend sa akin habang tayo po'y biyahe pa uwi. Actually, halos kauwi lang natin. Pahinga lang, kumain, nagbasa-basa, nanood. And then, pag-usapan natin itong debate mga ka-Wonder. Ng dalawang abogadong sikat na sikat ngayon sa social media. No? At I think parehas itong mga gumagawa ng content. So, may consider nating vlogger. Yung isa vlogger talaga. So, ang tinutukoy natin mga ka-Wonder ay si Attorney Jess Falsis versus Attorney Randolph Libayan. No? Yan dalawang yan ay parehas abogado at sila po yung nagdebate. Itong si Attorney Libayan, Randolph, ay lately nakikipagdebate ito. Kaya fiscal ano pangalan nun? Basta yung isang fiscal nakipagdebate siya at according kay Falsis, tinalo siya noon. At nakipagdebate rin ito kay Kristan. Sabi nga, tinalo raw si Kristan. Of course, sarili raw YouTube channel yon. No? Kasi, of course, channel yan ni Libayan. So, most probably, papanalunin siya. Yung mga opinion doon, ipanalo siya, no? Well, this time, kay Attorney Falsis naman. No, ang pinakapuno po mga ka-Wonder kung bakit nagdebate yung dalawa dahil sa sinasabi ni Libayan na ito raw si Attorney Falsis ay bayad. Bayad daw ni Soto at yata nitong ni Risa Hontiveros at lagi raw namamataan sa Senado. So sabi ng Tweety Bird nitong si Attorney Libayan na parang nasa payroll na raw itong si Jess Falsis mga ka-Wonder. So yun nga, hindi nagustuhan ni Attorney Jess yan, kaya nga nagharap sila dito sa TNT. Na kung tutuusin itong apat na, hindi apat, tatlo rito ay mga abogado. Pero yung isa, si Magno ay may LLB naman yan. May bachelor degree naman yan sa law. So nagkakaintindihan sila pagdating dyan. Pero bago yan mga ka-Wonder, sana isubscribe natin ang ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Meron pong subscribe button dyan, libre po yun. Pag pindot nyo po yun, lalabas yung bell, and then pagkapindot nyo ng bell, lalabas po yung all, piliin nyo po yung all. Marami pong salamat. So panoorin muna natin mga ka-Wonder, itong naging mainit na debate nitong si Randolph Libayan, Attorney Libayan, at saka nitong si Attorney Jess Falsis. Pero hindi mo muna natin tatapusin kasi 2 hours po itong programa na to, no? So, hindi natin kukunin. Kunan lang natin yung intro nila na nagkakainitan sila. And then, yung mga pinag-usapan nila, i-discuss natin, pag-usapan natin, at kung sino sa kanila yung nanalo. Wait. Mayroon lang akong gustong ibigay. Hindi kasi syempre, subject ako ng YouTube vlogs na Attorney Libayan. And he gave a very strong accusation na bayad ako ni Risa or bayad ako ni Tito Soto, among other things. So of course, of course, I have to give Attorney Libayan a copy na certified. Na wala tayo sa personal declaration. Kasi kaya mo naman ako dinidebate. Kasi sabi mo, bayad ako ni Risa eh. Hindi ako bayad ni Risa, si Risa pabayaran ko eh. Siya pabayaran ko eh. Any senator, wala akong bayad. Consultant, payroll, plantilla, kahit ano pa yan, wala. Okay, here basahin mo na sa kanila para i-rebat ko. This is to certify. Yeah, of course, you give your counter Sana perspective. pinasok mo muna dito sa Tampiolo para legal. Because the accusation is, bayad daw ako ni Risa. So, nung sinabi niya yan, pinikap yan ng lahat ng DDS, including Rowena Guanzon, etc. Pinapakalat nila, bayad ako. Of course, it's what may credibility. O, pero tayo, may tayo na certification from the Senate. This is to certify that based on the records of the Senate, ako has not and has never been an employee of the Senate of the Philippines, particularly the office of Senate President Tito Soto and the office of Senator Risa Hontiveros. This certification is being issued for whatever legal purpose and political purpose that it may serve. Okay? What's your rebuttal? Ayan na. Okay, mag-rebuttal. 5 minutes. Attorney rebuttal, 5 minutes. Kahit hindi galing sa Tampiolo, ha? Okay. Pagbibigyan kita. Ito kasi, We all know that Attorney Jess Falsis is very famous for his Tweety Bird, di ba? Yeah. Tapos yung Tweety Bird niya, hindi natin alam kung sino. Now, I tested it.
Ang ginawa ko, galing din sa Tweety Bird ko. Eh, yung nag-reaction ng bongga, eh sinabi ko, di ba, chismis naman yun. Kasi galing sa Tweety Bird. Eh, pero people pick it up. Now, we Ano will know. sinabi ng Tweety Bird mo sa'yo? Sinabi ng Tweety Bird ko, lagi daw siya nandoon. At baka daw, Lagi siyang guest sa lagi daw siyang pumupunta Sa doon Senate. sa office ni Rizal Senator Riveros. Rizal. Yes. Ah. At baka daw, nasa payroll na. Mm-mm. So, Tweety Bird na Tweety Bird, ha? Oo. Just Francis na Just Francis. Oh, rejoinder. Reply. Sandali. 5 minutes. Oh. Akala ko tapos ka na eh. Ang init. So, ginamit ko yung style niya. Oo. Because, you know, I don't like it that way. If you parang say chismis from unconfirmed sources, people will actually act on it just like how they act on it when I did it to him. Diba? So, I also want a debate with him. So this sabi is a test. You're It's just a testing test. if the public will pick it up Exactly. in nung ganung nature, na parang yes. chismis. Parang ganun. social experiment. And if he will watch the vlog, and I said it there also, na chismis naman yun, and people pick it up. Kaya nga ganun siya, di ba? So, Hindi it ako worked. galit. Natatawa ako. Rejoinder, reply. Chismosa Rejoinder ko ka na. daw. Reply ko na. Reply ko na, sir. Sige. Oh, Okay, go ahead. pahiyang-pahiya si Attorney Libayan. Parusok na lang yung sinasabi niya. Kasi lawyer siya. As a lawyer, he should do diligence. So kung gusto niyang patunayan balad ako yung sinasabi niya, lagi daw ako nasa office of Senator Risa, ba't ka naman maniniwala ka agad sa source mo without counter-checking or double-checking? So dapat kumuha ka ng certification from the Senate na madalas ako mayroon dong logbook, security logbook. Why not try to get a copy of it? Na lagi akong nandun. Oh, hindi pwede sabihin chismis lang kasi yung ginagaya daw niya sa akin. Ako, Tweety Bird, puro chismis. Eh bakit nagkamali ba yung Tweety Bird ko sa Senate coup d'etat? Noong September 8? Hindi. Pinost ko ba na the future Senate President is Senator Lauren? Hindi. Kasi hindi yun confirmed. Oh, nagkamali lahat ng mga DDS. Marutikya, Rowena Guanzon, sila. Nagkamali. Kasi sabi nila, Madam Senate President, ako wala akong pinost kasi yung Tweety Bird ko, reliable. Yung Tweety Bird niya, pahiya. At si Libayan, fake news peddler na bayaran daw ako kasi siya talaga ang bayaran dahil sa YouTube niya, umaasa siya ng bayad sa YouTube kaso shadow ban na siya. So yun mga ka-wonder, napanood natin yung palitan ng dalawang abogadong ito. No? Talagang alam natin na hot sa social media itong dalawa. Dahil ang main concern mga ka-wonder dito kung bakit nakipagdebate na si Falsis dito kay Libayan, dahil nga dun sa sinasabing bayad daw umano itong si Falsis ni Soto at ni Hontiveros. At ayon nga dun sa Tweety Bird, actually Tweety Bird ang pinaka-concern eh. Parehas naman sila may Tweety Bird. Sabi nga ni Libayan, meron din siya. No? Pero may disclaimer si Libayan na yung kanyang Tweety Bird daw ay chismis nga kasi galing lang daw sa Tweety Bird. Eh kay Falsis na hindi naman daw pumalya yung kanyang Tweety Bird. No? So yun ang naging concern dito kaya sila nagpunta sa debate. So sa haba ng debate na inabot sa 2 hours mga ka-wonder, ay hindi natin yun lahat mapapasadahan o papanoorin natin yung video gaya ng ginagawa namin, hindi magre-react. Hindi po. Baka maging 3 oras tayo o 4 na oras doon. So ano may mga topic na napag-usapan nila mga ka-wonder at tignan natin, bigyan natin ng punto kung sinong lamang, kung sino yung nanalo. Ano kasi ang debate, kailangan may nanalo. Gaya ng sinabi ni Libayan na si Fiscal, ano ba yung pangalan? EJ, ano? Na nanalo si Fiscal EJ sa kanya. Yun ang pagkakasabi ni Falsis. At ninibati niya rin itong si Kristan. Sabi daw nila, nanalo daw itong si Randolph. Pero ginawa nga yun sa YouTube channel niya. So nagkaroon ng concern dyan dahil gusto ni Randolph yata dun sa YouTube channel niya na ayaw ni Falsis. Kasi nga parang binigyan mo pa ng revenue yung tao. Ano? So parang gusto sa bilyonaryo pero nagkaroon ng conflict. No? At ito na nga, natuloy na nga. Nagkabanatan doon, nagsinungaling daw. Anyway, ano ba yung naging topic nila mga ka-wonder? Pag-usapan natin itong pamagatan nating Falsis versus Libayan. Ano? Ito yung isang debate. Sa gitna ng social media na nagkakalat ng mga chismis-chismis, yung mga, at hindi lang chismis, disinformation, at yung mga facts naman mga ka-wonder. So yung criteria, pag-usapan natin, ito ay not in order. Ano? Random lang mga ka-wonder ko ano yung maisip natin na pinag-usapan nila. As far as my memory can still vouch me, ano, mga ka-wonder. Una itong presidential, no? Ayon kay Falsis,
Kasi nagbigay ng criteria. Ano ba yung mga criteria ng presidentiable o pagiging presidente sa inyo sa 2028? So may binigay sila, no? Sabi may political will, yan. Sabi ni Libayan at kung ano-ano pang sinabi niya. No? At sinabi naman ni Falsis, dapat may competence, track record at understanding ng batas. Hindi lang sapat yung popularity, mga ka-wonder. At may binanggit pa siyang isa, hindi kurakot. Kasi anuhin mo yung sinasabi mong may political will, ano yung sasabihin mong kung ano-ano, pero kurakot naman. Yun nga yung pinaka-problema. No? Kay Libayan, mas binigyan niyang timbang yung connection sa masa at yung sinasabing relatability. So in other words, practical leadership ang kanya over technicality kay Falsis. No? So ang take ko rito, mga ka-wonder, ay both naman, mga ka-wonder, ay kailangan. Pag ikaw ay tatakbo, kung ikaw ay isang leader, lalo na presidentiable, dapat competent ka at relatability. So may parehas naman may point, Pero para sa akin, mga ka-wonder, mas lamang si Falsis pagdating sa legal standard. Pero yun din, gaya nga ng sinabi ni Randolph, kailangan may mass connection din. Gaya ng ginagawa nito ni Duterte. Kasi yung tinitignan nila, yung kala mo honest yung tao. Pero may point factor yan, lalo na kung totoo kang honest sa masa. At isa pa, pag-usapan nila yung cloud chasing. Maraming ganyan ngayon na YouTube content creators na mababala yung kanyang channel and then all of a sudden nag-ingay and then dumidikit sa malataas yung mga subscribers, yung mga subs, no? Eventually, naiimbitahan, makikita mo, lumobo na yung kanyang channel. Tayo po hindi natin ginagawa yun, Ayaw natin ng ganoon kasi sabihin hindi tayo organic, Kumbaga, gumamit tayong kung ano-ano. So, hanga ako dun sa mga ganong content creator na talagang nagre-research, hindi na kailangan ng kumonekta, dumikit sa iba. So, yun kasi ang uso, mga ka-wonder, yung tinatawag na cloud chasing. Para kay Falsis, mga ka-wonder, against siya actually sa cloud chasing. Dapat may substance daw over frame. At kay Libayan naman, open siya sa cloud chasing, sabi niya, Kasi ang realidad daw, ginagamit ang platform for influence. Parang pag sinabi ko kasing cloud chasing, medyo pangit ang dating, Kumbaga, gumagawa ka o lumalapit ka sa isang taong kilala o sikat para ikaw ay madala. Sumikat din, parang ganun, Kumbaga, didikit ka sa mga content creators. Yun ang totoong ibig sabihin nun, Ewan ko lang para kasing iba yung definition, Hindi ko lang masyadong pinansin kasi yun talagang definition nun. Parang dumidikit ka, sa mga mayaman para ma-identify kang mayaman o yun nga, didikit ka sa isang sikat para ma-identify ka sikat, madala ka, of course, madagdagan yung subscribers mo, Yun ako. So, parehas ng mga opinion. Ako rin, ayoko ng mga cloud chasing. Mas gusto ko yung sinasabi nating organic na sarili nating sikap. So parang binanatan niya ito si Randolph. Dahil dito sa sinasabing bayad daw si Falsis. At according sa Tweety Bird daw ni Randolph, na palagi raw nandun sa Senate. Bumibisita yata kay Soto at kay Hontiveros na parang patingin nila, kasama na raw dun sa payroll. So may dalang certificate ngayon itong si Falsis na sinasabi ron na nagpapatunay na hindi siya empleyado ng Senado on any connection sa kanino mang senador, pero dinis din yan ni Libayan dahil wala raw notaryo at yung pirma daw baka mga ganito, pero anyway nagdala siya ng certificate, at sabi nga ni Falsis, dininay niya yung sinasabi na yun, kasi independent siya, na content creator, na vlogger, attorney yan, pero he is also considered as political analyst. While kay Libayan naman, ni-raise niya yung suspicion na yun. Of course, tinatanong niya yung credibility at sumagot nga itong si Falsis dahil masisira nga yung kanyang credibility at pinagtanggol niya yung sarili niya. So, ang take natin doon, mga ka-wonder, walang solid proof. Lahat yun speculation itong kay Randolph. Sabi nga ni Falsis, kung tutuusin, yung libelous act yan, pwede kita i-demanda kung pwede, pero sabi nga nila, disclaimer, walang demandahan dito. So kung naging seryoso yun, talo itong si Randolph na demanda siya, So walang solid proof, ibig sabihin, walang panalo hanggat walang ebidensya, chismis lang lahat, kahit sabihin mo, yung iba kasi yung kay Falsis naman, nagkatotoo naman yung mga sinabi niya, hindi pumalya yung kanyang Tweety Bird.
parehas silang may Tweety Bird. Sa batas kasi mga ka-wonder, yung hearsay ay weak, hindi yan pinapansin sa batas. Sa internet naman, yung hearsay ay isang content, ginagawang content. Nagiging content siya. At itong usapang Tweety Bird naman mga ka-wonder, ni Falsis at saka ni Bayan, yun nga, parehas naman actually silang may Tweety Bird. Pero yun nga lang, yung Tweety Bird daw ni Falsis is mas reliable, hindi sumasablay. At in-acknowledge naman bilang disclaimer ni Libayan na yung Tweety Bird, kumuha siya rin ng info pero kinonsider niyang chismis kasi nga galing lang sa Tweety Bird. No? So yun yung mga naging issue nila, parehas naman silang may Tweety Bird. No? At yung certificate ni Falsis na dinebunk nga ni Libayan na ito raw ay walang notaryo, no? At yung pirma daw pero medyo joke naman. No, yun yung mga naging concern issue nila. At naging usapan din mga ka-wonder yung disinformation. Of course, lahat naman doon may maganda kanyang opinion, naratibo. No? Pero kailangan talaga sa mga information na ibibigay natin sa ating mga manonood, sa ating mga viewers, dapat i-check natin yung consistency, yung sources. Kasi parang pinagbintangan niya itong si Falsis. At medyo binaranga, ni-review niya itong si Libayan dahil lawyer nga para yatang nakalimutan yung due diligence na i-research niya. Kung nagpupunta raw talaga ron si Falsis sa Senado, may logbook dun. Pwede raw siyang humingi ng copy nun para mapatunayan. Pero mukhang chismis nga etong kay Libayan nga mga ka-wonder. At yung sinasabing paid vlogger, na pag naging issue rin yan, alam natin may mga paid in what sense? Kasi pag ikaw isang content creator ka, natural binabayaran ka. No, binabayaran ka ng AdSense ni YouTube. No? Kumikita ka diyan. Pero iba yung iba pa na talagang binabayaran para magsalita. Alam niyo na kung sino yung tinutukoy natin, yung mga bayarang mga content creator. Kaya may kita mo yan talaga. Makikipag-away sa iyo yan at araw-araw yan, consistent kahit kung ano-ano lang pinagsasabing kasinungalingan yan. Basta lang maribat niya, ma-distort niya yung isip ng tao at malito kasi nga bayad. Yun yung mahihirap diyan. No? At itong straw argument na pinagtawanan nga ni Falsis itong si Libayan ba? Kasi hindi raw alam ni Libayan yung totoong meaning ng strawman argument mga ka-wonder. Ang strawman argument mga ka-wonder, ayon sa dictionary, sabi a logical fallacy and debate tactic. Logical siya, pero fallacy, ibig sabihin mali. Hindi siya accurate. Medyo may falsehood siya. No? Debate tactic ginagamit siya. Where someone deliberately, ibig sabihin sinasadya, i-mispresent or misrepresent o exaggerate. Ito pa masama. Or fabricates, gawa-gawang kwento. No? Yung opponent's argument to make it easier to attack. Kumbaga, parang pinalalabas niya yung argumento ng kalaban niya na false para madali niyang atakihin. Yun yung sinasabi ng strawman dito na dinis nga ni Falsis. Hindi mo alam talagang definition ng strawman. So pinagtawanan niya itong si Libayan. At napapansin natin doon sa kanilang debate mga ka-wonder, ginagamit ni Falsis itong si Tulfo. Alam naman natin na naging mainit yung dalawa, si Tulfo at saka si Libayan. Na kinasuhan yata ni Tulfo yan si Libayan. Dahil kung hindi ako nagkakamali, naging abogado ng dating asawa ni Tulfo itong parang naging abogado siya ng dating partner, parang gano'n pinag-usapan nila na sabi nga ni Falsis, pinagtanggol niya si Tulfo na talagang pwede, kasi maganda yung record. Pero sabi, hindi naman nakasuhan ng bigamy, parang gano'n. So may makinwento si Libayan na ang ginawa raw argumento ni Tulfo parang nawala, kidnap, parang namatay. Hindi ko alam. Hindi ko na pinansin mga ka-wonder kasi ang point natin dito, yung debate nila. Hindi yung mga issue na eksaktong nilalaman mga ka-wonder. So yun nga, sinasabi natin na ang take ko rito sa strawman mga ka-wonder na red flag. Kasi kung may misrepresentation, automatic minus sa credibility yan ng isang tao. Kaya panawagan natin sa mga content creator, mapa-DDS man kayo, mapa-BBM o ano man kayong content creator, dapat yung credibility ng channel nyo, i-maintain nyo. Kasi mangyari niyan, wala na, makagawa na lang ng content para may manood at may pumasok. Hindi dapat ganun, Dapat pinaghihirapan, pinag-iisipan. And then, pinag-usapan din nila yung death penalty, mga ka-wonder. Ito maganda to. Maganda yung mga naging opinion ni Falsis.
na okay siya sa death penalty. Ano? Ang dilemma lang doon, gaya ng point natin, ng posisyon natin. Kasi maraming mga fall guy, marami na pagbibintangan na hindi naman silang gumawa at sila yung nagsasuffer at nagiging scapegoat sila na imbis na maparusahan yung totoong may salarin, dahil may kapangyarihan at pera, namamatay yung mga fall guy lang. No? Kay Libayan naman, of course, law and order, yung angle niya. Kasi posibleng para ang dating niya is pro, no? Kay Falsis kasi is constitutional. Human rights ang concern niya. Kasi yun nga, dahil sa sinasabi nating na pagbibintangan. So ang take ko rito mga ka-wonder, parang dito sa context ng ating bansa sa Pilipinas, kailangan mayroon tinatawag na legal at moral complex. Ang take ko mga ka-wonder, dito sa ating setup sa Philippines, kasi meron tayong tinatawag na legal plus moral complexity. No? Mas grounded dapat. Mahirap yun mga ka-wonder kasi nga, hindi natin yun sinasabi kong napagbibintangan. Paano ba natin maiiwas yan? Kasi yan ang habol ng human rights. Yun yung mga habol ng mga pro-life. Kaya hindi na papasa itong sinasabi nating death penalty. Yung isang tabi natin yan, hindi naman yan natin topic ngayon. Topic natin kung sino nanalo sa dalawa. No? Napag-usapan din yung plunder case. No? Focus. Si Falsis, mga ka-wonder, focus siya sa legal definition at ebidensya. No? Doon sa sinasabi nating plunder. No? Mabigat yan No? Kay Libayan naman, focus siya sa perception at accountability. So, ang take natin dyan, yung court standard, mga ka-wonder, public opinion, pagdating doon sa area na yon, mas lamang si Falsis. No? Ang dating kasi mga ka-wonder, ito lang si Falsis kasi is parang isang profesor na nagsasalita, na gumagamit siya ng mga batas at kung magpaliwanag siya. Para sa akin lang yun si Libayan, ayon dun sa pagkakasabi sa akin ng mga kasama ko at sa tingin ko, para daw isang kasama mo sa upuan na inuman na nagpapaliwanag lang sa'yo. Parang gano'n ang dating, mga ka-wonder. Ibig sabihin, mas technical si Falsis. Although si Libayan naman is mas mamaasa, kumbaga parang gano'n. Abot kayang halaga, kumbaga. Hindi masyadong technical. So si Falsis kasi is technical. Makikita mo talaga ng pagiging maalam niya when it comes sa pagpapaliwanag sa batas. At yung kanina, nabanggit natin, ginamit nila si Tulfo, dun pa lang. Of course, mas kabisado ni Libayan dahil humawak siya ng kaso. So sa legal lens, gamit ni Falsis yung elements of crime. Kay Libayan naman yung public accountability. Kasi nga, hindi lang naman kasong hinawakan. Isang public servant din itong si Tulfo. So ang take ko rin mga ka-wonder, sa kaso, ebidensya ang kailangan mo. Kasi yung iba sinisiraan dahil popular, dahil maganda ang record kay Tulfo. No, parang malabas, gusto sirain, yung hindi importante yung popularity, dapat dito ebidensya. No, so para sa akin mas solid yung legal analysis kaysa yung popularity lang At ginamit din dito mga ka-wonder, naging usapan din dito yung Duterte ICC Dahig at yung Republic Act 9851. Nabanggit ni Falsis bakit hindi nag-issue ng TRO etong Supreme Court nang inaresto si Duterte. Sabi nga ni Randolph, parang para sa kanya kasi kino-question niya yung legality, yung political move ng pagdakip. Kay Falsis kasi ginamit niya yung Republic Act 9851. Ito yung international cooperation, na pagsusurrender dito sa taong akusado dito sa bansa natin na maglilitis dun sa ibang bansa, sa dahig nga, dahil sa kanyang crimes against humanity. Isa pa yung distinction ng surrender versus extradition. Dinitalya rin ni Falsis yan. Yung president control ng foreign policy dahil according kay Falsis, ang presidente raw natin ang chief architect when it comes to foreign relation or foreign policy pandating sa mga ganyan. Na in other words, na tinumbok na parang ganito ang pagkakasabi ng host na parang dahil kay PBBM ay napakulong si Duterte. Ayan, Kasi siya yung pinaka may control dyan sa mga complex issues. At yung take ko nga dyan sa complex issues na yan, yung international law versus sovereignty, mas structured para sa akin yung argumento ni Falsis. Kasi yung kanya is may framework, legal framework. Yung prinisenta niya. May presence ng legal framework.
Pero may valid naman na political question din si Libayan. No? Hindi naman nahuhuli. Pero sa bigat, mas may bigat kay Falsis. Para kasing itong isang chess match, no? Ng batas at diplomasya. Yan ang tinitingnan doon. No? Hindi ito simpleng hinuli lang. No? O hindi. May mga argumento dyan. Nakita natin yung timbang ng kay Falsis. At yung sinasabing surrender versus extradition. Kay Falsis kasi sinabi niya, yung textual at saka legal distinction, sinabi niya. Kay Libayan kasi, kinu-question niya itong application nung pinairal na batas. So, ang take natin dyan, mga ka-wonder, legal definition matters. Kung bakit nangyari yun. No? So, para sa akin, mas precise si Falsis. Yung isa ping West Philippine Sea naman, yung energy security, ayon kay Falsis, pro-international law ang approach niya. Ganun din naman dapat tayo no? Kung ano yung napag-agrihan ng UNCLOS, kung ano yung ginawad sa atin. No? Kay Libayan kasi, possibly more nationalist framing. No? So, ang take natin dun, mga ka-wonder, yung reality speaking, kailangan parehong diplomatic. May diplomacy at sovereignty. At parehas yan, meron dito sa usaping West Philippine Sea na ginawad ng UNCLOS. No? Para mas sustainable, rule-based yung approach. Ano? So, paano natin may detect itong binanghuli, no, na ipinahabol ni Cielo Magno? Paano mo may detect na kung isang content creator is biased o hindi? At tayo po may pagka-bias tayo kasi nakikita natin yung tama sa mali. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa na for the sake ng viewers, madagdagan yung viewers, subscribers natin. Kailangan gumigit na kami, mga ganun, ano? Playing safe para lang dumami yung kanyang subscribers. Tandaan po natin, we are for the truth. No, pag mali, pag tama, walang gitna, no? Kasi wala 'yun. Ano ka, hunyango? Doon ka, bakit? May purpose ka, may motibo ka para dumaming subscribers mo at viewers mo. Hindi po tayo ganoon. Tayo ay for the truth, no? So yung checklist doon, mga ka-wonder, may sources ka ba? Pag nagsasabi ka ng madedetect mo yung bias, consistent ba? Logical ba? Emotional ba or factual? Yung iba kasi more on emotional na lang sa galit. So, napipilitan, makikita mo, no? So, kung puro galit, walang ebidensya, hindi analysis yan. Ang tawag dyan, rant, no? So, sa atin, bilang final verdict, no? Sa laban ng argumento, mapa-social media man yan, sa realidad, kahit dyan sa mga korte, no? Sa laban na yan, hindi laging panalo ang pinakamalakas ang boses. Kahit malakas ka pa, nagsisisigaw ka ba dyan? Kahit yung sinasabi mong pinaka-maingay ka, dapat meron kang pinakamatibay na batayan, mga ka-wonder. So, judgment, sinong nanalo sa dalawa? No? Falsis, may legal, structured, and technical na estilo. Libayan, mas relatable, direct, minsan political angle. Sino yung tama? Sino yung tama sa kanilang dalawa? Sa legal precision, kagaya ng sinasabi natin, mala professor, sige, Falsis ako. Pero sa mass appeal, siyempre, pangmasa, very simple lang naman yan Kung gusto mong abutin yung tao no? Tapos relatable, kay Libayan, no? Pero sa kabuuan, mga ka-wonder, depende sa hinahanap ng viewer. Depende sa inyo, depende sa kung sino yung gusto nyo. Kaya nga maraming subscriber din si Libayan dahil gusto nila. So, depende kung anong angulo ang tinitignan mo. Batas ba o bias? Doon ka tumingin. Kung batas, di syempre talagang standard. Kung bias, may kinikilingan. No? So, sa huli, ikaw rin ang hurado. Kayo rin po, mga ka-wonder. No? So, sa tandaan natin, mga ka-wonder, ang opinion ng walang ebidensya ay isang ingay lang. So, sa tingin nyo, sino nanalo sa dalawa? Hanggang dito na, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share din ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila itong debate ng dalawa at kung sino ba ang nanalo. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.